Sa loob ng 1 year, pregnant na ang wife. Lahat ng mga stories na ito ay hindi coincidence. Lahat ng mga ito ay result ng faith na may substance at evidence. Result ng pag-apply nila sa secret na hindi alam ng 99.9% ng mga tao. At ngayong alam na ninyo ang secret na ito, kayo naman ang next na magiging testimony. Pero remember, hindi automatic ang lahat ng ito. May process na kailangan sundin. May steps na kailangan gawin. May consistency na kailangan ma-maintain. Hindi pwedeng try ninyo ng one time, tas expect ninyo na instant breakthrough agad. Kailangan ninyo gawing lifestyle ang faith na ito. At isa pa, hindi ito competition sa ibang Christians. Hindi ninyo pwedeng mag-boast na alam ninyo ang secret na hindi alam ng iba. Hindi kayo maging proud na kayo ay part ng 0.1% na nakakaalam. Instead, gamitin ninyo ang knowledge na ito para ma-help ninyo ang ibang believers na ma-experience din ang breakthrough. Kaya nga ibinabahagi ko sa inyo ang secret na ito, para hindi na kayo mag-struggle ng years para makakuha ng breakthrough, para hindi na kayo mag-suffer ng unnecessary pain dahil sa lack of knowledge, para ma-experience ninyo ngayon pa lang ang life na intended ng Diyos para sa inyo. Pero wag ninyong kalimutan na with great knowledge comes great responsibility. Kapag nakatanggap na kayo ng breakthrough using this secret, kailangan ninyong mag-share ng testimony ninyo. Kailangan ninyong ma-inspire ang ibang tao na mag-apply din ng secret na ito. Kailangan ninyong gamitin ang blessing ninyo para sa advancement ng kingdom ng Diyos. Mga anak ng Diyos, ngayong alam na ninyo ang secret na hindi alam ng 99.9% ng mga tao, ang responsibility na ninyo na gawin itong reality sa buhay ninyo. Ang responsibility na ninyo na mag-level up from ordinary Christian to extraordinary Christian. Ang responsibility na ninyo na maging example ng power ng faith sa mga taong nakakakilala sa inyo. Hindi na kayo pwedeng mag-excuse na hindi ninyo alam. Hindi na kayo pwedeng mag-excuse na hindi kayo naka-breakthrough dahil walang nag-teach sa inyo. Ngayon alam na ninyo. Ngayon may knowledge na kayo. Ngayon walang dahilan para hindi kayo mag-succeed sa Christian life. Kaya ngayong araw pa lang, mag-start na kayo sa pag-apply ng secret na ito. Piliin ninyo ang area kung saan ninyo gustong mang-breakthrough. Hanapin ninyo ang specific verse. I-meditate ninyo ito. I-declare ninyo in present tense. Mag-act kayo accordingly. Mag-think kayo in advance. At mag-expect kayo ng instant breakthrough. Sa loob ng susunod na mga araw at linggo, makikita ninyo na may mga signs na mag-a-appear na papunta na ang breakthrough ninyo. Hindi ninyo kailangan mag-guess. Hindi ninyo kailangan mag-wonder. Alam ninyo na dadating dahil naka-align na kayo sa spiritual law ng faith na may substance at evidence. Mga anak ng Diyos, congratulations sa inyo. Dahil ngayon, kayo na ay part ng 0.1% ng mga tao na nakakaalam ng secret na ito. Ngayon, kayo na ay equipped ng knowledge na magbabago sa inyong buhay forever. Ngayon, kayo na ay ready para sa instant breakthrough na matagal na ninyong hinihintay. Hindi na kayo ordinary Christians. Kayo na ngayon ay extraordinary Christians na may access sa secret na magbibigay sa inyo ng consistent breakthrough sa lahat ng areas ng buhay ninyo. Use this knowledge wisely. Use this knowledge for God's glory. Use this knowledge to bless other people. Ang faith ay nangyari na ito. Maraming Christians ang may hope, pero walang faith kaya hindi sila nakakakuha ng breakthrough. Pangalawa, hindi nila alam kung paano mag-shift from hope to faith. Hindi nila alam na may specific na process para ma-develop ang faith na may substance at evidence. Akala nila automatic lang na dadating ang faith kapag nag-pray sila. Hindi. May deliberate na action na kailangang gawin para ma-develop ang faith na yan. Pangatlo, hindi nila alam na ang faith ay hindi based sa feelings. Maraming tao ang nag-faith based sa kung ano ang nararamdaman nila. Kapag masaya sila, malakas ang faith nila. Kapag sad sila, weak ang faith nila. Pero ang totoong faith ay hindi nakadepende sa emotions. Ang faith ay nakadepende sa word ng Diyos. Ngayon, paano ninyo maa-apply ang secret na ito sa specific na situation ninyo? Una, piliin ninyo ang specific na area kung saan ninyo gusto ng instant breakthrough. Health ba? Finances ba? Relationships ba?
Career ba? Hindi pwedeng lahat at the same time. Focus muna kayo sa isa. Pangalawa, hanapin ninyo ang specific na verse sa Bible na nag-a-address sa area na yan. Hindi general verse, kundi specific. For example, kung health ang problem ninyo, gamitin ninyo ang Isaiah 53:5. By His stripes we are healed. Kung finances ang problem ninyo, gamitin ninyo ang Philippians 4:19. God shall supply all your needs according to His riches in glory. Pangatlo, i-meditate ninyo ang verse na yan until makakuha kayo ng revelation. Hindi lang memorize, kundi meditate. Ibig sabihin, iniisip ninyo ang verse na yan, pinag-aaralan ninyo ang bawat word. Hinihintulutan ninyong mag-speak ang Holy Spirit sa inyo tungkol sa verse na yan. Pang-apat, i-declare ninyo ang verse na yan in present tense. Hindi, Lord, heal me, kundi, Lord, healed na ako according to Isaiah 53:5. Hindi, Lord, provide for me, kundi, Lord, provided na ako according to Philippians 4:19. Gawin ninyong personal confession ang verse na yan. Panglima, mag-act ninyo according sa declaration ninyo. Kung nag-declare kayo na healed na kayo, mag-act kayong parang healed na kayo. Kung nag-declare kayo na provided na kayo, mag-act kayong parang provided na kayo. Hindi contradiction ito. Ito ay faith in action. Pang-anim, mag-thank kayo sa Diyos in advance para sa breakthrough na darating. Hindi wait kayo na makita muna bago mag-thank. Mag-thank na kayo ngayon na habang naka-faith pa lang kayo. Dahil ang thanksgiving in advance ay sign na convinced na kayo na totoo ang word ng Diyos. Kapag ginawa ninyo ang process na ito consistently, makikita ninyo na magkakaroon ng shift sa spiritual realm. Makikita ninyo na may mga evidence na mag-a-appear na papunta na ang breakthrough ninyo. Hindi kayo mag-guess kung dadating ba o hindi. Alam ninyo na dadating dahil naka-align na kayo sa spiritual law ng faith. Pero may warning ako sa inyo. Hindi ito magic formula na ginagamit ninyo para sa selfish desires ninyo. Hindi ito genie na ginagamit ninyo para makakuha ng kahit ano. Ang faith ay gumagana lang kapag aligned kayo sa will ng Diyos. Kapag ang request ninyo ay para sa glory ng Diyos, para sa good ng kingdom, para sa blessing ng ibang tao. Kaya bago ninyo gamitin ang secret na ito, kailangan muna ninyong makasiguro na pure ang heart ninyo. Kailangan muna ninyong makasiguro na hindi ninyo ginagamit ang Diyos para sa sariling agenda ninyo. Kailangan muna ninyong makasiguro na willing kayo na gamitin ang breakthrough ninyo para sa advancement ng kingdom ng Diyos. At isa pa, hindi ito one-time application. Ito ay lifestyle. Kapag naging lifestyle ninyo ang faith na may substance at evidence, makikita ninyo na hindi lang one-time breakthrough ang makukuha ninyo. Magiging continuous ang mga breakthrough sa buhay ninyo. Magiging normal na sa inyo na makakuha ng mga miracle. Magiging natural na sa inyo na makakuha ng mga blessing. May mga examples ako ng mga tao na nag-apply ng secret na ito. May kilala akong pastor na diagnosed ng cancer. Stage 4 pa. Doctor said hopeless na. Pero ginawa niya ang secret na ito. Nag-declare siya na healed na siya according to Isaiah 53:5. Nag-act siya parang walang cancer. Nag-thank siya sa Diyos in advance. Sa loob ng 3 months, completely healed na siya. May kilala rin akong businessman na bankrupt na. Wala na siyang pera, wala na siyang business, pero ginawa niya ang secret na ito. Nag-declare siya na provided na siya according to Philippians 4:19. Nag-act siya parang abundant pa rin siya. Nag-give pa rin siya sa church kahit wala na siyang pera. Sa loob ng 6 months, nakakuha siya ng business deal na mas malaki pa sa previous business niya. May kilala din akong couple na 10 years na walang anak. Lahat ng medical procedure na try na nila.
Pero ginawa nila ang secret na ito. Nag-declare sila na blessed na sila ng anak according to Psalm 127:3. Nag-act sila parang may anak na sila. Nag-prepare sila ng baby room. Mga anak ng Diyos, ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw ay hindi alam ng 99.9% ng mga tao sa mundo. Hindi alam ng mga pastors, hindi alam ng mga theologians, hindi alam ng mga Bible scholars. Ito ay secret na binigay lang ng Diyos sa mga taong chosen niya para magkaroon ng instant breakthrough sa buhay. At ngayong araw, kayo ang mga chosen na ito para marinig ang secret na magbabago sa inyong buhay forever.